Pangulong Duterte mas lumalala na. At ito, pasabog ni Attorney Hinlo sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At ito ang pinakamalala. Donald Trump nag-warning na kay BBM. Naku po, ito mga banateros, mga kabiyaya. Ito po yung mga pag-uusapan natin ngayong araw na to. At ayun, syempre, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, comment, and subscribe ang ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So, grabe itong mga balita ho ngayon mga banateros dahil si Donald Trump ay nagwa-warning na dito kay Marcos Jr. Siguro baka dahil doon sa kalagayan ni Pangulong Duterte, dahil nababalitaan ho natin ngayon na ito ay natutumba-tumba na at hindi na nga halos makatayo or hindi na makakilos dahil ito ay may katandaan at may mga nararamdaman pang mga sakit. So dahil siguro din dyan kaya nagwa-warning na etong si Donald Trump at iba pang mga presidente dahil sa ginawa ni Marcos Jr. dito kay Pangulong Duterte. At ito yung pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa ay talagang inuumpisahan na ho ngayon, no? Hindi ko lang alam kung saan sila mag-uumpisa, kung sa Davao ba or sa Mindanao. At ang nakakalungkot ho rito, ang kawawa ho dito ay yung mga kababayan natin, ng mga kapulisan na maiipit sa gulong ito dahil syempre alam naman natin lahat na malapit din sa mga kapulisan etong si Senator Bato de la Rosa. At alam din naman ng mga kapulisan na wala naman talagang ginawang mali etong si Senator Bato de la Rosa. Kaya siguro kaya lang naman din nila sinusunod yung mga kautosan ng gobyerno na yan dahil siyempre trabaho rin nila yan. Natatakot lang din sila mawalan ng kanilang mga hanap buhay. Kasi yung pagiging pulis, hindi lang yan basta isang tungkulin, kundi isang pangkabuhayan din yan. Siyempre, yung mga benefits, yung mga sahod, na yan lamang ang kanilang iniingatan, kanilang inaasahan para sa kanilang mga pamilya. So, ito, at yung pasabog ni JB Hinlo, kung matatandaan nyo po, si JB Hinlo po, siya po yung isa sa mga Duterte senatorial candidate. At ito, may pasabog nga siya. At ito pala, nakalimutan ko, Ping Lacson, itinurong mastermind si Senator Chis Escudero. Nako, kung tayo na si Chis Escudero na naman po ang puntirya ng mga ulupong ang mga ulupong sa Senado. Pero bago natin panoorin yung mga video na yan, mapunta ho muna tayo dito sa mga iba't iba pang mga balita na babasahin ko sa inyo ngayon. So yun mga banateros, ito po yung una nating pag-usapan. Ito ngang post or opinion or komento ni Ma'am Mocha Uson, na isa sa mga talagang lehitimong supporters ni Pangulo or isa sa mga matatawag nating lehitimong or kauna-unahang Duterte supporters. So ito po, basahin natin. Mocha Uson, kinwestiyon kung bakit mas nakatuon ang gobyerno kay Bato kesa kay Saldico. Kinwestiyon ni dating PCOO Assistant Secretary Mocha Uson ang umano'y magkaibang pagtrato ng gobyerno sa mga personalidad na may kinakaharap na issue sa batas. Sa kanyang pahayag, kinumpara ni Uson ang naging mabilis na pagkilos ng mga otoridad kaugnay kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa tila mabagal umano na paghahanap kay Saldico. Lumabas ang kanyang komento kasabay ng usapin hingil sa posibleng pagpapatupad ng warrant laban kay de la Rosa at sa mga tanong ng ilang netizen tungkol sa pagiging patas na pagpapatupad ng batas. Oo nga kamusta na kaya yung kay Saldico? Hindi kaya totoo talaga yung balita na
itong si Saldico ay hawak na nila. Tapos yung ipinalabas na yung ipinalabas na sinasabing hindi naman daw nahuli si Saldico ay isa lang isa lang palabas lang yon para hindi maisip ng taong bayan na hawak na nila si Saldico at baka pinatay na rin nila. Ewan ko lang kung totoo yun kasi nagtataka din ako hanggang ngayon wala pa rin balita or matatawag na bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila nahuhuli si Saldico at nawala na rin sa issue itong si Saldico. 'Di ba? Matagal-tagal na rin nating inaantay. Matagal-tagal na rin ho nating tinatanong or inaabangan kung nasan na nga ba si Saldico kasi naputol Naputol yung mga pasabog ni Saldico tapos ngayon bigla naman siyang nawala. Ano kayang meron? Ito ba'y nahuli na? Tsaka yun nga, tama nga si Mamo Kauson na bakit kay Saldico hindi kayo parang ipa-easy-easy lang, pa-chill-chill lang kayo. Samantalang kay Senator Bato de la Rosa biruin nyo, bibigyan nyo pa ng full force. Full force para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ganun kalupit. Ganun kayo kalupit. Pag sa mga kasi una-una si Bato de la Rosa ay supporters ng mga Duterte syempre. Si Saldico pwede pang bumaliktad si Saldico at bawiin lahat ng sinabi niya patungkol kay Marcos, kay Lisa, kay Sandro at kay Martin Romualdez. So ibig sabihin parang talagang kapag Duterte supporters ka, mabilisan ng aksyon sa'yo ng gobyerno. Pero pagdating sa medyo alam nilang kapit pa nila ay medyo chillax lang sila. Pa-chill lang. Oo, malupit At eto pang isang pinakamalupit na balita. Basahin natin. Tubera sa taong bayan. Gusto nyo ba sa 2028 Marcos pa rin ang mamuno sa bansa? Diretsang tinanong ni political analyst Ronaldo Tobera ang publiko kung nais pa rin ba nilang manatili sa poder ang kampo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagsapit ng 2028. Sa kanyang pahayag, ginimok ni Tobera ang taong bayan na pag-isipan umano ang magiging direksyon ng bansa susunod na halalan, kasabay ng patuloy na bangayan sa politika at iba pang isyung kinakaharap ng administrasyon. Umani naman na magkabilang reaksyon online, kanyang tanong kung saan may mga sumangayon habang may ilan ding dumepensa sa kasalukuyang pamahalaan. Nako, kung talagang totoo na talaga pala itong sinasabi ni Senator Amy Marcos na pangmatagalan talaga na ang gagawing posisyon ni Marcos Jr. Utangin kung ako naman tatanungin, ngayon pa nga lang na 3 years, nagkakaleche-leche na, paano pa pag nadugtungan pa yung termino niyang kupal na yan? Di ba? Paano pag nadugtungan pa ng termino yung siraulong yan, di mas lalo tayong nagka-leche-leche, lalo tayong nagkahirap-hirap dito. Ano ba yan? Ano ba naman yung na yan? Ano ba naman yung mindset na yan? Ewan ko na lang talaga kung bahala na talaga. Alam nyo, sa totoosin lang masasabi nating bahala na si Batman. Bahala na si Batman sa kakahinatnan ng lahat. Basta ang dalangin lang natin hindi naman siguro tayo papabayaan ni Ama sa lahat ng katarantaduhan na ginagawa sa atin ng gobyerno. Samantalang, eto pa, binigyan na ng direktiba ni PNP Chief General Jose Malencio Nartates Jr. ang lahat ng police units para hanapin at silbihan ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Kasunod ito ng utos mula sa DOJ matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order ni de la Rosa. Oh, wait lang. Yung
bakit ganito yung pinapalabas ng ABS-CBN at ng iba pang mga mainstream media? Hindi pa naman totaling final decision na yung decision ng Korte Suprema. Hindi pa yon, may kasunod pang ano doon, may kasunod pang tawag dito, may kasunod pang decision yon. So bakit ganito? Pati Korte Suprema hindi na rin nating wala na din sa atin. Nako po. Pag ganyan ng ganyan, wala na, nakakatamad na to. Ang sarap na lang manirahan sa ibang bansa kung may pera ka lang. Ang sarap na lang manirahan sa ibang bansa at doon na lang magsikap, doon na lang manirahan habang buhay. Kasi pag ganito ng ganito yung gobyerno, tapos trabaho ka ng trabaho, yung pinagtrabahuan mo ng isang linggo, tapos yung pinagtrabahuan mo sa isang linggo pang 5 araw lang nabilihin. Putay na. Walang kasagana, walang kaangat-angat sa buhay yung mga ganyang sistema ng ganyang sistema ng pamahalaan. Ewan ko na lang, no? Pero wala Alam naman natin na ang PNP na yan at lalo na si bagong general sumusunod lamang sa utos. No? So hindi natin sila masisisi. So ito po, no, isa pang balita. Recto pinatalsik sa pwesto ang mambabatas na bumoto ng no sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito viral, isa rin sa pinag-uusapan ito ngayon. Naghain ng motion si House Assistant Majority Leader at Batangas 6th District Representative Ryan Recto na reconsider ang eleksyon ni Agusan del Norte Representative Del Corbera bilang Vice Chairperson ng makapangyarihan na House Committee on Appropriation. Ang nasabing motion ay inapura agad ng kamera nang walang kahit anong pagkontra mula sa iba pang mambabatas. Talagang pinagtulong-tulungan nila, no? Ang nasabing motion ay inapura agad. Ito pala. Sa ngayon ay wala pang paliwanag kung bakit pinatalsik ni Recto si Cobera na matatandaang inulan ng papuri sa social media dahil sa kanyang pagpaliwanag sa pagkontra niya sa impeachment ni BP Sara Duterte. Grabe. Grabe talaga, no? Pag hindi ka talaga kayang hawakan sa leeg ng administrasyon, talagang gagawa sila ng paraan para lang mapatalsik ka. Para lang, alam mo yun, para lang masabing hindi ka pwede sa hanay namin at dahil di ka sumusunod sa amin, tanggal ka. So talagang, alam nyo sa mga nangyayari ngayon, biruin mo may mga party list na binoto ng taong bayan. Katulad nito, katulad ng Duterte Youth Party List, pero hindi pinaupo ng COMELEC, kesyo may ganyan, kesyo may ganito. So, talagang medyo malapit na tayo. At kung idudugtong nyo yan, doon sa sinabi ni Senator Amy Marcos na no election sa 2028, may posibilidad na totoo. Biruin mo ngayon, yung mga binoto ng taong bayan, tinatanggal nila. Hindi nila inuupo. COMELEC ang nagdidesisyon. Si Abante, di ba? Talo yan, pero inupo yan ng COMELEC. So, ang daming tawag dito, ang daming mga ganyan na pangyayari ngayon. So, talagang etong bali-balita na si Vice President Sara Duterte, pag hindi nadaan sa impeachment, ay dadaanin sa eleksyon. At kapag hindi pa rin kaya sa eleksyon, ay hindi na itutuloy ang eleksyon sa 2028. Grabe, ang tindi. Ang tindi ng mga yan. Samantalang, ito, may nabuhay na taong gubat. May nabuhay na tao na galing sa Imbornal. Galing sa kanal. Ito, basahin natin General Manager. Wow, General Manager. Torre handang hanapin at hulihin si Senator Bato de la Rosa
kapag inutos ni Pangulong Marcos Jr. Ayop! Siyempre, instant kwarta na naman yan, Torre Uling. Ibinahagi ni Metropolitan Manila Development Authority or MMDA Nicolas Torre III na handa siyang sumali sa isinasagawang manhunt operation laban kay Senador Bato de la Rosa kung sakaling iutos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam, sinabi ni Torre na parte rin naman ng gobyerno ang MMDA. Ang tanga talaga nito, putang ina mo. Hindi mo sakop yun, gago. Bobo talaga. Kaya't maaari siyang makisali sa paghahanap kay De La Rosa sa kasalukuyang humaharap sa warrant ng ICC. Ito daw yung sabi ni Torre. Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya in term of manhunt, pwede talaga kaming sumali. Malay mo, nagtagpo sa landfill, sa estero, nandyan sa kalsada, ayan, pwede ninyo kaming maasahan dyan. Ani ni Torre. Putang ina, bakit ubos na ba yung pinagkakitaan mo, Torre, na pinagkakitaan mo na galing dahil dun sa panggigipit mo sa KOJC? Di umano dumaan ka sa scan ng pagsakay mo ng eroplano at nakita yung bag na pera na nasa bag. 3 bag ata yun or nagkakahalaga ata daw yun ng nasa 200 million kung di ako nagkakamali. Grabe. So ngayon mukhang gusto mo na naman kumabig, ha? Iba ka talaga, Toreling, ha? Oo, iba talaga yung tiriling sa utak mo. Manang-mana ka kay tiriling. Parehas nga talaga kayong may letter T. Parehas kayong tanga. Parehas kayong may tililing. So, eto ba, basahin mo natin. Eto, yung kay Tulfo naman. Senator Tulfo, sinabing kung siya ay tatanungin at mas mabuting sumuko na si Senador Bato de la Rosa. Ano ba naman tong mga Tulfo na to? So, ibig sabihin, Erwin Tulfo, kapag ikaw yung nasa kalagayan ni Bato de la Rosa, susuko ka na lang. Sige, asahan namin yan, ha? Naniniwala si Senador Erwin Tulfo na mas mainam na sumuko na lamang si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga otoridad upang hindi na ito mahirapan pa. Sa isang panayam, ibinahagi ni Tulfo na hindi naman umano siya makukumbinsi si de la Rosa na sumuko. Grabe, no? Nagiging katawa-tawa na lang talaga yung tawag dito, yung etong Tulfo brother. Sayang, no? Sobrang inidolo ko to, promise. Sobrang inidolo ko tong Tulfo brothers na hindi ko akalain na bandang huli ay magiging ganito sila. Ang tindi talaga, no? So yan mga banateros, eto po mga banateros, panoorin po natin etong pahayag ni Senator Ping Lacson na itinuturo niyang mastermind etong si Senator Chis Escudero at sinabihan niyang sinungaling si Senator Amy Marcos. So para lubos po nating maunawan, eto po at panoorin natin. Bakit po ba nagpalit ng Senate presidency nung panahon ni Chis, ni Ginoong Escudero? Ano bang katwiran noon? Kasi nga, ang balita noon dahil po sa nasangkot ang kanyang pangalan sa flood control scandal. Di po ba? Wala pa yung flood control noon. Ang issue kay dating Senate President Chis noon, yung 2025 budget. Pinakamasamang budget sa buong pasaysaya ng Pilipinas ng Kongreso. Ang isa pang issue sa kanya noon, yung hindi nasunod yung forthwith, rightly or wrongly. Dahil nagpahayag na rin ng Korte Suprema rito. Pero yun ang dalawang malalaking issue na naging dahilan kung bakit napalitan ni Tito Sen si Chis that time. Okay, thank you sir. Ano ang dahilan kung ba't napalitan si Tito Sen as SP? Kasi nga, biglang nakahulag po si Senator Bato. Sabi ko, for whatever reason, hahanga rin talaga ng minority na maging majority. Oo nga po, Ang sa amin noon, ang naging dahilan naman doon, kasi merong 4 na nawala sa amin, hindi ba?
sabihin natin, Opo. apat. Kasi Senator Pia, Senator Loren, at saka yung Dalawang magkapatid. Senator Villar, Oo. Senators Villar. Oo. Yun. Opo. Yun ang yung dahilan. So matagal nang pinaplat yan. Hindi lang makabuo kasi nga sa kwenta rin namin, kaya kampante rin kami. Kasi hanggang 12 lang kaya nilang kunin. Kasi meron na kaming, may higing na talaga kami na ang vulnerable yung apat Kasi nangyari na yan ng unang attempt Inopen Opo. nga nila to kay Senator Legarda na okay, para lang mabuo tayo, ikaw na yung Senate President. Inamin naman ni Senator Legarda yung kay Tito Sen Nung, kaya lang, ito this time, medyo nagkabulagan. Kinompronto nga siya dahil nung lumapit siya sa aking upuan, sa amin dalawa ni Tito Sen, sa bago naming upuan ngayon. Sabi ko, Loren, andiyan ka na rin lang, tatanungin ko ng diretso. Totoo ba yung sinabi ng mga kasamahan ko nung nasa lounge kami after the coup, after magpalit tayo ng Senate President, na sinabi mo raw sa kanya na inominate niyo ako kasi ako dapat yan. At mas marami akong botong makukuha kaysa dyan. Referring to Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi marami sila nakarinig Ang una nagsabi sa akin yan, si Senator Lapid, kasi sila yung nakatayo sa harapan ni Senator Legarda noon. So nung nasa launch kami, right after the coup, so si Lito, yung Senator Lito, sinabi sa akin, pare, merong nabanggit sa amin si kaharap kami si Senator Loren, na inominate niyo ako, kasi ako dapat yan. So ito naman, kinonfirm naman ni Senator Kiko, Senator Bam, kasi nandun din sila sa harap. Sabi niya, totoo yun, narinig namin, nagtataka nga kami, hindi namin agad nakuha kung ano yung ibig niya sabihin na nagpapanominate siya. So when I confronted Senator Loren, ang sabi niya sa akin, that was in jest. So I took it at face value, yun ang kanyang reply. No? Whether totoo yun o hindi, I take her word for it. Okay. Kasi po sir, sa kasaysayan po ng Senado, usually po, alam niyo na, sa pagpapalit po ng SP, may kanya-kanyang, may mga bali-balita, di ba? May diskusto sa pamamaraan, sa mga committee na distribution, etc. Pero yung nga po nabanggit nyo kay Senator Chis, ang issue, yung budget, etc. So may kaugnayan sa image din na dinadala ng leader ng Senado. Usually, may kinalaman din yan dun sa imahe ng leader ng Senado, di po ba? Yes. Opo. Ang nakarating sa amin na Ted, ang issue kay Senator Soto, hindi raw marunong mag-alaga ng mga kasamahan namin. Ang aking reaction doon, hindi marunong mag-alaga. Sabi ko, si Senate President Soto, wala siyang 142 billion na pwedeng pamigay sa mga kapwa senador. Kasi parang naikumpara pa siya kay Senator Chis na parang si Senate President Chis noon, alaga yung mga kasama, si Senator Soto, hindi daw. Sabi ko, kung ganyan ang magiging dahilan. At isa pang dahilan, ako raw, yung Blue Ribbon, na bakit daw na may mga kasamahan kami na recommend na makasuhan. Ako, sa loob ko lang, kung ganyan ang dahilan, edi wala tayong magagawa kasi it is what it is, Dahil ako, siyempre, ginawa ko yung trabaho ko Kung hindi naman ako nagturo kay Bernardo para ituro sila, hindi naman ako nagturo kay Alcantara para ituro sila. Yun naman, nanggaling sa pahayag nila. Katunayan, hindi nga ako nakialam doon sa kung anong pahayag nung dalawa. Nung at least si Yusek Bernardo, yun ang pinahayag niya Pero kung isasama ng loob ng aking mga kasamahan, yung aking pagganap ng tungkulin bilang chairperson, na hindi ako parang babaliwalain yung mga pahayag o hindi ko isasama dahil mga kasamahan ko, saan naman ako lulugar? Hindi yun ang trabaho hindi yun ang sa akin palagay. Hindi ako para magtakip sa aking mga kasamahan. No? Kung ang masama kung tinuruan ko si Bernardo, ituro mo nga ito, yun ang masama. Kasi subordination of perjury yung Ted. Pero kung malayang pagpapahayag at lumabas yung pangalan nila, huwag nila ibuntun yung sisi sa akin. Yun ang dalawang bagay na nakarating na issue kay Senator kay Tito Sen at saka sa akin, which to me is very unfair. No? Kasi hindi marunong mag-alaga. Define alaga, Ted. Ang definition namin ng alaga, yung welfare ng mga kasamahan namin, pangalagaan mo, pero hindi dahil sa material na dahilan na hindi marunong mag-alaga.
Alam mo, nung nakarating sa amin yon, hindi ko na sabihin kung saan ang galing information, pero kumpirmado naman yon. Parang naawa nga ako kay Tito Sen eh. Sabi ko, ganun ba yung ano? Kaya i-define mo nga sa akin kung ano yung ibig sabihin ng hindi marunong mag-alaga. Anong konteksto nun? Well, ang alam po namin sa aming stasyon, alagang kapatid. Pero yung Hindi, alagang... ang alaga, alam mo, relative yan, Ted eh. yes, sir, yung alaga yes, sir. sa maayos na pamamaraan, sa tamang Opo. pamamaraan, Opo, that's opo. fair. Opo, Pero yung opo. alaga na bubusugin kita, inalagaan kita, na hindi naman natin pera yan, pera ng bayan niya, ipambubusog ka sa'yo. Kung ganun ang definition ng alaga, Opo. mag-pack up na tayo lahat. Sa isang panaya, may sinabi po si Senator Amy. Banggitin ko po mismo yung mga salitang sinabi niya. Sabi niya, they wanted to change and get back the leadership of the Senate. Nakapusta na pala doon ang CONAS. Matatalo ang impeachment, mananalo si VP Sara sa 2028, tepok silang lahat. Ano pong reaksyon niyo dito? Flat lie, outright lie. Kasi nungalingan, walang pag-uusap kami, maski yung mga focuses namin. Napakalimit namin mag-focus sa minorya. Never yang napag-usapan. Never yang nabanggit yung CONAS. Kung meron mang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yon. Kung ano yung, kung meron man, at kung meron kami narinig, hindi namin alam kung ano yung end state na gusto nilang makita. Ito po kasing pahayag na ito ni Amy ay narinig ko rin po kay Senate President Alan Cayetano nung pong nakaraang press con niya. Bakit po ganitong sinasabi nila? Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang pananalita. Kung meron silang matibay na basihan, di bahala sila. Pero as far as the minority group, yung 11, tawag namin sa sarili namin, mythical 11. Kasi para kaming nangangarap na lang lagi, walang ganyan pag-uusap. Ang talagang ang dominant na tuwing mag-uusap kami, ibalik natin yung dignidad ng Senado. Kapag tayo naging majority, sana mabago yung pananaw, yung paningin, yung perception ng ating mga kababayan sa Senado bilang isang institusyon. Patunayan yung sa amin, yung pagpapalit ng leadership, maski ano pa sabihin nila, idikit nila sa impeachment, idikit nila sa kung ano naman, sa amin, ang number one na priority namin para kailangan mapalitan yung i-save yung institution. We love the Senate. Lahat kami nagkakaisa. Ibangon natin ang Senado, first and foremost, sa paningin ng ating mga kababayan. Kalimutan na natin yan kung ano pa yung mga ibang issues attendant do sa pagpapalit ng liderato. Pero sa amin, ang number one, yung primordial concern namin, yung integridad ng Ay, grabe naman si Kumaring Lacson, si Pinky. Akala mo naman talaga, takip na takip talaga, no? Kahit saan mapunta, itong si Lacson, takip na takip. Itong si takip na takip niya itong si kanyang bossing na si Romualdez at Marcos Jr. Ang lupit ba? Ang lupit naman yarn. Si Senator Chis Escudero daw, kaya daw napalitan dahil si Senator Chis Escudero daw yung promotor or mastermind dahil sa panahon niya daw, yung sa pagiging panahon niya daw nung 2025 election, doon daw nagkaroon ng matinding nakawan. So although totoo naman nung panahon ni Senator Chis Escudero bilang Senate President. Pero ang tanong dito, si Senator Chis Escudero ba yung pumipirma at humahawak ng pondo ng taong bayan? Gago ka pala si Romualdez at saldi ko yun, gago. Ang tanga mo talaga, grabe ka. Ikaw mismo yung nagpapahamak sa sarili mo, Ikaw ang mismo nagpapahamak sa sarili mo, tawag dito, Senator Pinky Lacson. Tanginang yan, tamang turo yan. wala nang ibang magawang dahilan kundi ganun na na lang, siyempre sabihin si Chis Escudero yan. Hindi, pero alam naman na namin na uubusin nyo talaga yung majority dyan. Diba? Ngayon,
tinutumbok-tumbok niya na si Jinggoy Estrada. Tapos ngayon si Senator Chis Escudero, 'di ba? Tapos sino susunod niyan? Si Bongo. Sino susunod pa diyan? Yung dalawang magkapatid na bilyar. Kasi una-una madaling silipan or madaling imbentuhin or imbentuhan ng kaso itong mga bilyar dahil sa mga business nila. Sasabihin lang, katulad na lang yan. Nung kamakailan lang, di ba, si Ombudsman Remulla, tinawag niya na parang manluloko or scammer. Kung hindi ako nagkakamali. Etong si Libiste dahil dun sa solar panel or solar system or solar na business nitong or hanap buhay nitong ni Congressman Libiste na nagpa-franchise daw etong si Congressman Libiste. So pwede nilang ganyan ang gawin din dito sa magkapatid na bilyar. So ang matitira na lang diyan ay dalawang magkapatid na Cayetano. No, so ano naman sisilipin nila sa mga Cayetano na naman, yung baka magkaroon una-una baka yung gawan sila ng mga flood control, ghost project na naman. Una-una ho ako ay taga-Taguig. Kaya kung may ghost project man dito sa amin, malamang sa malamang alam ko agad 'yan. At una akong magbablog niyan. 'Di ba? Una akong magbablog na oy, may ghost project dito ang mga Cayetano. Pero ni minsan wala akong nakita at maayos ho dito sa lugar namin, no? Kaya baka yan yung gawing mga dahilan or gawa-gawang kaso or issue nitong administrasyon para mapatalsik etong mga senador na nasa majority. Malamang sa malamang iisa-isahin nila yan. So dahil nga dyan, mabalik nga tayo dito sa isa sa mga senador na si Senator Bato de la Rosa, na etong may pasabog etong si Attorney Hinlo mapatungkol dito sa pag-aaresto pag-aresto dito or manhunt dito kay Senator Bato de la Rosa. So ito po, para lubos nating maunawaan, ito po at panoorin natin. Sa case ni Senator Bato, nababalitaan naman natin na parang sinurrender na ng ating Pangulo ang yung jurisdiction over Senator Bato at willing yung gobyerno na ibigay siya sa ICC. Attorney, may arrest order na po si Senator Bato de la Rosa. Yan po yung inanunsyo ng Department of Justice kahapon at itinuturing na po siyang pugante. Batay na rin po doon sa inilabas na desisyon ng Supreme Court na kung saan ay ibinasura nga nila yung naging hiling o itong TRO hiling ng Senador Bato de la Rosa. Ano ho ang masasabi po ninyo? Nagsalita ng Korte Suprema, so sa ngayon walang restraining order na inilabas, kaya pwedeng arestuhin si Senator Bato. Pero hindi pa tapos ang laban legal ni Senator Bato kasi on the main case baka bumaliktad pa ang Korte Suprema at magdesisyon na isang illegal na hakbang ang pagdakip sa kanya kung hindi dadaan sa lokal na korte. So, it is a temporary setback for Senator Bato, but again, dahil diyan ay walang makakapigil sa gobyerno kung i-voluntary surrender siya sa ICC. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Attorney, ano yung pinaka-reason ng Supreme Court? Kasi nga maraming mga spekulasyon, maraming mga pahayag, opinion ng ating mga kababayan, bakit hindi na lang talaga yung naging desisyon ng Supreme Court ay inilabas considering na nagkakagulo na ang ating bansa ngayon? Tama po kayo. Kaya kung titignan natin, meron namang minority justices na yung kanilang opinion dapat mag-issue ng TRO. I think yung boto is 9 against 5 and 1 abstain. No? Mm-hmm. So, ibig sabihin nahati rin yung Korte Suprema. Yun nga lang, sa isang collegial body, mananaig yung majority. Now, sa ulitin, ito ay provisional decision on a provisional prayer. No? Ibig sabihin, yung main case, yung argumento against sa legalidad ng warrant of arrest ay hindi pa pinag-uusapan o nadidesisyonan ng Korte Suprema. But tama yung obserbasyon mo at kung ako ay kasapi ng Supreme Court, boboto ako
na dapat para magkaroon ng political stability at walang untoward incident na mangyari o karahasan, sana bago sila mag-desisyon ng pinal sa isyong warrant of arrest at yung kasama na rin dyan, no, yung jurisdiction ng ICC, sana nag-issue muna sila ng TRO. Yun nga lang, hindi talaga natin masasagot kung ano yung damdamin ng mga bumoto kontra sa TRO. Opo. Pero yung mga senador na tumulong baga sa pagtakas o pag-alis ni Senator Bato mula dyan sa Senado, possible ho ba ay masasabit po sila at may pananagutan po sila kaugnay nga doon sa pag-alis ni Senator Bato mula sa Senado? Yung isyong yan sa criminal law, no, kung merong complaint, titingnan kung yung naging aksyon ng mga senador ay may criminal intent. Pag na-prove naman na in good faith yon, wala silang criminal intent na i-violate ang batas kasi nasa isip nila na yung issue ay pending pa sa Korte Suprema. Yo? Una yan. Pangalawa, wala namang properly served na warrant of arrest. No? At hindi nga binigyan ng kopya ng warrant of arrest yung Senado. At pang-apat, hindi rin dumaan ito sa Interpol, no, na proseso. So maraming depensa na pwedeng gamitin ang mga senador sa issue ng pag-alis ni Senator Bato sa Senado. At ako'y naniniwala na sa rason na hindi pa nagsasalita ang Korte Suprema nung mga panahong yon, merong benefit of the doubt na ibibigay sa mga senador at sa mga kawani ng Senado na nag-protect sa institusyon ng Senado. So, in a criminal case, you have to prove beyond reasonable doubt. Now, yung sa ideya naman kung pwede silang kasuhan, wala namang makakapigil sa NBI o sa kapulisan na mag-file ng kaso. Pero iba namang issue, let's say kung may findings yung prosecutor kung iaakyat ang kaso sa korte. Now, alam naman natin, ang DOJ, siya yung magdedetermine dahil nagbigay na ng opinion yung DOJ, so baka meron ng leaning towards a particular opinion ang DOJ. Yung last naman na maghuhusga ay ang ating mga korte. At sa tingin ko sa korte, titignan ng korte yung circumstances sa isyong pag-alis ni Senator Bato. At isa pa, yung panghuli, hindi pa rin natin alam ang magiging final na desisyon ng Korte Suprema. Pwede pang bumaliktad dito. Opo. May tuturing ho ba, attorney, na lawful arrest kung sakali man na isang citizen ang huhuli kay Senator Bato? Dahil nga ay may mga nananawagan na sa taong bayan na kung makita nila si Senator Bato ay po pwede nilang ihulihin at ipadala, i-report sa mga otoridad. Sa tingin ko hindi pwede kasi kung yung pwede lang mag-aresto kay Senator Bato ay yung may kopya ng warrant of arrest, no? Yung citizen's lawful arrest ay pwede lang kung sa harap niya may nangyayaring krimen o talagang may kakaganap lang ng krimen na may personal knowledge siya at ano talaga, yung talagang witness siya sa bagong krimen na naganap, no? But in this particular case, yung civilian, nababalitaan lang ng civilian sa mga balita yung sitwasyon ni Senator Bato. Yung to be safe for them, kung nakita nila si Senator Bato, edi tumawag sila ng kapulisan and let the police handle their job. But kung makikialam sila, it will be very dangerous to all parties. Dangerous to Senator Bato, dangerous rin sa civilian. Kaya ipagkatiwala na lang nila sa mga authorities. Opo. So, baga, ang gagamitin ng mga otoridad na isisilbing warrant yung mula sa ICC mismo at hindi dito sa ating korte, attorney, yan ang malinaw. Yung sa pagkaalam ko, di ba, parang sumali na yung Interpol. So, may dokumento niya for sure na manggagaling sa DOJ na siyang gagamitin ng kapulisan at siya rin gagamitin ng NBI at ng ibang lawful authorities para maepekto yung request for arrest ng ICC. Kasi
wala namang direktang karapatan ang ICC na gumawa ng arrest. It has to pass through the Philippine government. Mm-mm. At yung sa Republic Act 9369, yung ano pala, yung sa batas na yan, yung kailangan i-surrender voluntarily ng ating gobyerno ang karapatan niya over the jurisdiction ni Senator Bato. So either way, let's say we have to pass through the extradition treaty or iso-surrender ng gobyerno ang karapatan niya over a Filipino citizen dahil may hingi ang korteng international o isang foreign court. Sa Opo. case ni Senator Bato, nababalitaan naman natin na parang sinurrender na ng ating Pangulo ang yung jurisdiction over Senator Bato at willing yung gobyerno na ibigay siya sa ICC. Opo. So ang lilinawin ko lang, yung hiling ni Senator Bato na dapat dumaan sa Korte ng Pilipinas, itong arrest warrant mula sa ICC, ay hindi pa yun nadidesisyonan ng Supreme Court. Hindi pa nadidesisyonan, pero dahil yung interpretasyon ng executive branch of government, pwede siyang arestuhin, pwedeng magawa yun ng executive branch dahil walang PRO. So, kung may PRO, sana napigilan yung executive branch. So, pwede rin sabihin ng executive branch, kahit let's say later on, napatunayan na magdesisyon yung Korte Suprema kontra sa executive branch, sasabihin rin ng executive branch, in good faith kami dahil ito yung interpretasyon namin sa batas at hindi nyo naman kami pinigilan. Kaya, gagawin namin ang sa tingin naming tama at yun yung pag-aresto kay Senator Bato. Oo. Yun yung problema, magiging moot and academic yung issue kung ipapadala si Senator Bato sa Netherlands and later on ang Korte Suprema magdesisyon na mali pala. So ano na magagawa natin? Nandun na siya sa ibang lugar. Opo. Kaya naman, ang suhestyon ng ilang mga abogadong nakakapanayam namin, magtago na lang ng mabuti si Senator Bato para hindi mahuli daw. Attorney, ano bang masasabi mo? Bawal sa mga abogado na magsabi ng ganyan, lalo na may, let's say, the Philippine government and affirmed by the court, magsasabi na valido ang isang warrant of arrest. Bawal sa abogado magbigay ng ganyang advice dahil nag-take oath kami na dapat i-defend namin ang konstitusyon at yung mga batas. Kung meron man ganyang opinion lang yan nila, pero dapat sa mga abogado, bawal kami magbigay ng ganyang advice. Opo. So, we are bound by legal ethics. Opo. At pwede rin hubang isilbi yung warrant of arrest sa inyo, sa mga abogado? Naintindihan ko yung opinion ni Attorney Bondok, ni Ka Jimmy, pero ordinarily, under Philippine law, for example, you will serve the warrant of arrest against the target, no? But yung sinasabi naman ni Attorney Jimmy, in the case of an ICC warrant, which is an international court na hindi na tayo miyembro ngayon, may kawalan ng batas sa relasyon natin sa ICC kasi hindi naman siya foreign country at may kawalan rin ng treaty yung sa ngayon, no? Although may sinasabing residual effect nung dating kasunduan. So naiintindihan ko si Attorney Jimmy, pero siyempre if we follow Philippine law, yung arrest warrant, you serve it on the target, on the suspect being arrested. Kaya mas makakabuti kung yung Korte Suprema sagutin na ang issue na nakabinbin sa korte para maliwanagan lahat. So yan yung aking sagot. Opo. Kung sakali mang mahuli itong si Senator Bato de la Rosa, kaagad-agad ba siyang ilipad doon sa ICC o hihintayin yung magiging desisyon ng Supreme Court, attorney? Ginawa na nila kay former President Duterte sa ating Tatay Digong na inilipad siya kasi natandaan nyo, bago siyang inilipad, nag-file rin sina Attorney Torion ng TRO at injunction sa Korte Suprema. Hindi rin inaksyonan yung TRO and injunction. Yung main case nakabinbin hanggang ngayon. Kaya inilipad si former President Duterte sa Hague. O anong nagawa natin? Wala. Yung makakapigil lang ay ang Korte Suprema kung gagamitin natin o irerespeto natin ang ating batas. Labas sa batas, bawal nating sabihin yan dahil magiging issue political na yan.
So, pag isyong batas, talagang Korte Suprema lang ang sana nakapigil sa kapulisan o sa Philippine government para mailipad si Tatay Digong at sa ngayon para mapigilan ang pag-aresto kay Senator Bato. Ngayong nahaharap nga itong si Senator Bato sa arrest order, attorney, at maingay pa rin o nagpapatuloy pa rin itong mga umuugong mga usap-usapan o mga balita na panibagong kudita dyan sa Senado, considering na manipis nga daw yung agwat lamang ng majority between majority and the minority dyan sa Senado. Paano po yan makakaapekto ngayon? Possible ho ba na matitibag na yung Senate majority, yung bagong Senate majority, o nakikita mong stable pa rin itong solid, itong 13 senador na nasa Senate majority ngayon? Kung yung nakaupo dyan ay Duterte 10, masasabi nating solid. Yung talagang masasabi nating atin, sino sila? Si Senator Bato, nawawala na nga ngayon si Senator Robin, Senator Bongo, no? Senator Marcoleta, at naging guest candidate nung huli si Senator Amy, na sa ngayon, to be fair to her, nagpapakita naman ng let's say pagkampi, no, sa ngayong Senate majority. Yung mga iba nating kasama nila na sina Senator Cayetano, Peter Cayetano, si Senator Chis Escudero, Senator Jingo Estrada, Senator Villanueva, they originally belong to the previous minority na kasama yung mga PDP senators at kay Senator Amy at Senator Marcoleta. Nadagdagan lang tayo ng magkapatid na Senator Villar at si Senator Pia Cayetano. Now, alam rin natin na yung mga senator, yung 13 senators, yung iba sa kanila may mga kaso na nakabinbin. Hindi natin alam ang epekto kung ipa-filean sila ng kaso. Lalo na, what if kung yung ipa-file sa kanilang kaso ay plunder? Hindi natin alam ano yung magiging resulta sa kanilang pag-iisip. Sana maging tapat sila sa kanilang grupo sa ngayon, pero hindi kasi sila yung talagang Duterte 10 Hindi ko po naikwento, hindi ko naitanong kung sa pamilya patungkol dyan sa nangyayari kay former president. Pero nakakabahala, nakakagalit sa nangyayari sa kanya. The motion that the former Counsel Kaufman filed to verify yung mga reports na natutumba nga yung former president. Dahil nga sa edad niya, alam natin na may kapansanan siya. Totoo. Pero watered down. If you look at the statement of the ICC registry, I say, rare occasion, can you imagine? Kung sino yung mga nakakakilala kay former president na hindi pa siya dinala sa Hague. Alam natin na mahina na siya maglakad at merong nga umaalalay sa gilid kasi nga natutumba. Ngayon, mahigit 1 taon na siya doon and it's not well taken care of, including the kind of food that he's supposed to eat to nourish his body. What do you expect? I would not be surprised if there will be, I hope not, matutumba na naman siya. Yan ang problema doon. Talagang very frustrating that you hear this news. Kaya ang panawagan ko, iuwi na siya sa Pilipinas. Panawagan ng karamihan, hindi lang po ako. Iuwi na siya sa Pilipinas. They want to continue with the case, let them continue with the case. In fact, his prayer for interim release was denied because allegedly he's a flight risk. Sino maniwala dyan? Natutumba nga na ngayon tao. Sir, ito pong International Career Support Association o ICSA, isa po itong UNNGO, nag-file po sila ng statement doon po sa United Nations, nag-submit sila doon ng kanilang panig at sila po ay nakakusa sa Marcos Jr. government na ginagamit na raw yung ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong ganitong mga petisyon o mga liham o mga statements na isinusumite po sa United Nations, ito ba yung makatutulong, sir, sa kaso ng dating presidente?
anything that will bring out a public and international appeal insofar as the illegality of the arrest and the forcible taking of former President Duterte to The Hague would help the cause of the former president. And that includes the cause of the millions of Filipinos who have been praying and supporting for him. No? Pero meron din nagsasabi na kahit na anong apila yan, saang apila, gaano karaming apila, hindi pa rin makikinig yung ICC. Kasi sa sinabi na nila, may jurisdiction yung korte, itutuloy namin yung kaso patungkol kay former President Duterte. So, but whatever is the case, hindi tayo hihinto. Ang pag-alam ko, yung sinasabi mong grupo, hindi nga yan grupo ng mga Pinoy solely, no? Opo. It's an international organization. So, ibig sabihin, pati yung mga dayuhan na nakikita nila na hindi tama yung treatment kay former President, tumutulong na rin na mailabas yung kwento, yung totoong kwento na hindi nga tama yung ginawa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Nakikita ko sa screen nyo yung pag-appear ni former Executive Secretary Bingbong Villaldea, no? During the first and only hearing, at the first hearing where the former President appeared. And I recall that in his manifestation, si former Secretary Villaldea was saying na yung nangyari kay former President Rodrigo Duterte was no less than extraordinary rendition or otherwise termed as kidnapping out of the Philippines to The Hague. Opo, sir, anong komento ng legal team doon po sa naging cell monitoring ng ICC kay FPRD dahil na po sa kanyang chronic physical ailments? May komento rin po ba ang pamilya dito sa naging hakbang? Hindi ko po naikwento, no? Hindi ko naitanong kung sa pamilya patungkol dyan sa nangyayari kay former President. Pero nakakabahala, nakakagalit sa nangyayari sa kanya. The motion that the former Counsel Kaufman filed to verify yung mga reports na natutumba nga yung former President dahil nga sa edad niya, alam natin na may kapansanan siya. Totoo. Pero watered down. If you look at the statement of the ICC registry, I say, rare occasion, can you imagine? Kung sino yung mga nakakakilala kay former President na hindi pa siya dinala sa Hague. Alam natin na mahina na siya maglakad at merong nga umaalalay sa gilid kasi nga natutumba. Ngayon, mahigit isang taon na siya doon and it's not well taken care of, including the kind of food that he's supposed to eat to nourish his body. What do you expect? I would not be surprised if there will be, I hope not, matutumba na naman siya. Yan ang problema doon. Talagang very frustrating that you hear this news. Kaya ang panawagan ko, iuwi na siya sa Pilipinas. Panawagan ng karamihan, hindi lang po ako. Iuwi na siya sa Pilipinas. They want to continue with the case, let them continue with the case. In fact, his prayer for interim release was denied because allegedly he's a flight risk. Sino maniwala dyan? Natutumba nga na nga yung tao. Opo, tsaka ini-issue attorney na malakas pa raw ang impluensya ng dating presidente. Kaya dapat daw sa ICC lang siya ma-detain. Nako, mas malakas pa nga itong gobyernong ito kasi sapilitan talaga na dinala siya sa Hague. At gusto na naman nila hanapin si Senator Bato. The whole point of this episode, the whole point of this episode, MJ, at I'm trying to understand the whole thing, no? Talagang it really compromises or diminishes our being Filipino citizen that we cannot address these grievances between and among Filipinos by us Filipinos. And I'm referring to having to file it before the appropriate Philippine court. Ina-outsource na natin yung judicial system natin sa labas ng bansa. Kaya nga ako, I'm a lawyer. I've been practicing for quite some time. I feel so bad and so insulted that we are outsourcing our judicial system. Yeah.
meron pa nagsasabi dyan, law expert. Talagang mahirap daw ito na kaso. Kaya dalhin natin sa labas. My God. Pero hindi po ba, attorney? Coming from a lawyer, hindi ko na maintindihan. If you don't have any trust in our judicial system, imperfect as it may be, just like the ICC, it's also imperfect. If you cannot trust the Philippine judicial system, huwag ka na mag-practice as a lawyer. Opo. Tsaka attorney, kung kukuha din naman sila ng ebidensya at mag-iimbestiga, dito rin naman po sila sa bansa balik. Maaari din nga makipagtulungan sila sa mga law enforcer dito. Parang pinapalayo lang nila, pinapahirapan lang nila yung sarili nila kumpara sa kung dito isampa yung kaso sa local courts, mas madali pang ma-access kung gusto nila ng mag-imbestiga at makakalap ng ebidensya, attorney. Actually, tama naman kayo doon, ano? Pero ang hindi ko, what I would not agree with that statement is, ituloy natin yung kaso doon, dito mag-imbestiga sa Pilipinas. Yung po ang ayaw natin, na dinggin yung kaso sa labas ng Pilipinas. Dito sa Pilipinas natin dinggin yung kaso. Dito yung kaso ipapile sa Pilipinas. We still trust the judicial system here. It has its own difficulties perhaps, but this is the only judicial system that we have. Kailan ba nangyari na hindi natin kinaya kahit na anong klaseng kaso na nangyari dito sa Pilipinas, kahit na anong klaseng kaso, kailan ba nangyari na we give up on our judicial system? Opo. Yung panahon nga ng Maguindanao Massacre, in one day, 58 people died, not just died, killed in such gruesome manner. Hinawakan nga ng korte ng Pilipinas yan. We did not outsource that case outside of the country. Opo, tsaka may history na rin po tayo, attorney, na mga high profile na mga kaso, past na mga presidente, hindi naman natin pinaubaya sa foreign courts, kundi dito din sila na trial. Tama po. I was reminded of another, he calls himself law expert kasi din nga siya eh. Hindi ko na lang pangalanan. Sinabi niya na yung Republic Act 9851 kung saan nakalad yung crimes against humanity for which the former president and the Senator Bato is being charged. Pwede naman daw doon sa ICC dinggin kasi nga mabibigat na kaso ito. Nakalimutan na siguro niya na yung Republic Act 9851 is a domestic penal law addressed to our Philippine courts if there are issues or crimes covered under that law to be resolved. So, yun talaga ang, I don't know, there's been a lot of commentaries, but ako, isa lang ang sinusundan ko rito, Admar at saka MJ. Yung Philippine Constitution na lang sundan natin. Yun na lang. Doon na lang tayo. So, grabe yun, no? Lalong-lalo na dun sa komento ng attorney ni PRRD na talagang malala na ang karamdaman ni Pangulong Duterte. At doon naman sa pasabog ni JB Hinlo mapatungkol sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, yun naman din talaga yung tama. Ang ano lang ho dito, hanggang kailan kaya to, no? Talagang patagal ng palapit ang termino ni Marcos Jr. Pasagwa ng pasagwa, papangit ng papangit, at papunta tayo sa tinatawag na paglubog, no? Talagang alam niyo yun, imbis na hanggang ngayon iniisip ko pa rin na kayang-kaya naman palang gamitan ng buong pwersa ng kapulisan. Kayang-kaya naman pala silang gamitin. Bakit hindi sila ginagamit sa mga kriminal, sa mga drug lord para mawala na yung droga sa bansa, di ba? Hindi naman kriminal si Bato eh. Bakit? Pag naaresto si Senator Bato de la Rosa, giginhawa ang Pilipinas? Tsaka po tayo na ngayon lang tayo nakakita na adik bibigyan ng hustisya. Ganun kalupit. At dahil nga dyan sa napanood nyo na balita na itong si Pangulong Duterte or si Tatay Digong ay lumalala na ang karamdaman, dahil nga dyan may warning etong si Donald Trump.
Eto basahin ho natin yung warning ni Donald Trump dito kay BBM. So eto po, makikita nyo dyan sa screen. Trump plano umanong makipagkasundo sa China at Russia laban sa ICC. Nako, eto, yari ka dito. Umani ng matinding atensyon sa international community ang ulat ni Financial Times hingil sa umano'y balak ni US President Donald Trump na may kipagtulungan kina Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin upang kontrahin ng International Criminal Court or ICC. Ayon sa ulat, tinalakay umano ito sa isang summit sa Beijing. Lalong naging kontrobersyal ang issue dahil sa naging tensyon sa pagitan ni Trump at ni ICC prosecutor Karim Khan kaugnay ng arrest warrant laban kay Israeli PM Benjamin Netanyahu. Natatama ba? Netanyahu. Bagamat hindi miyembro ang US at Israel sa ICC, sakop ng jurisdiction nito ang Palestinian terrorist, kaya patuloy ang investigasyon sa Gilera sa Gaza. Wala pang opisyal na pahayag ang White House ukol dito. Nako, alam nyo mga banateros, kung ganito ng ganito talagang ito ay matuturing ho natin na ito ay isang warning. Warning na rin to sa Pilipinas dahil kung nagagalit ang US, China at Russia sa ICC at ang Pilipinas ay todo puri to, parang gustong sambahin ng Pilipinas or ng administrasyon Marcos Jr. ang ICC, na doon nga ipinapadala yung mga Pilipino na kayang-kaya namang imbestigahan, kayang-kaya namang hatulan dito sa justice system ng Pilipinas, ay yan talaga ay maituturing na pag-warning nitong tatlong presidente or ni Donald Trump kay Marcos Jr. Biruin mo, isipin nyo maigi. Tayo, sunod-sunuran tayo sa ICC. Tapos galit doon ng US na si Donald Trump, presidente ng US na si Donald Trump. Ano isipin? Diba? Isipin nyo maigi yun na utay na, bakit ka nagisunod-sunuran niya sa ICC niyan? Walang iya nga yan. Diba? Salot yan. Sa tutusin naman talaga, wala naman na talaga dapat yung ICC na yan kung hindi dahil kay Marcos. Mawawala na dapat yan Kung hindi dahil kay Marcos at kung hindi dahil kay Pangulong Duterte, wala na yung ICC na yan dahil matagal nang walang mga kliyente or matagal nang walang dinadala dyan sa ICC na yan. Dahil talagang naging walang kwenta naman din talaga yan. Alam naman na natin na political or isang business, kung may tuturing, parang business nga lang yung ICC na yan dahil pag binayaran mo, dun lang yan aaksyon. So maganda nga itong pangitain na to na gagalaw itong presidente na si Donald Trump at kasama pa nito si Xi Jinping at si Russian President Vladimir Putin para pabagsakin itong ICC. At kapag nangyari yun, maaaring makauwi na si Pangulong Duterte dito sa bansang Pilipinas. At baka itong si Donald Trump ay baka, hindi natin alam, baka kalabanin niya etong si Marcos Jr. Putay na, yung mga lugar na yan, yung mga bansa na yan ay isa sa mga kinakatakutan yan. US, China, tsaka Russia. So sino ba naman ang Pilipinas para labanan ng tatlong bansang yan? 'Di ba? Anong magagawa natin dito? Wala tayong magagawa diyan. Kaya ito na masasabi kong good news, no? At hindi ko na lang alam kung ano ang reaksyon ng pamahalaan dito dahil una-una wala namang kinakatakutan niyan si Marcos Jr. dahil gawa ng, alam mo naman, pag wasak na yung utak pag wala ng utak, lusaw na sa pulburon, wala talagang iniisip na ganyan yan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito sa pag-warning ni Donald Trump kay Marcos Jr. at dito sa kalagayan ni Pangulong Duterte at sa pag-aresto
dito kay Senator Bato de la Rosa at doon sa komento ni Pinky Lacson kay Senator Amy Marcos at kay Senator Chis Escudero. I-comment nyo na lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang ni po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang panatero, walang